Talk Tuesday on Kababayan LA. Makabuluhang diskusyon na naman po tayo ngayong hapon sa ating paboritong programa. Today on the show, let us talk about families. Dahil po tayo daw mga Pilipino ay mga Kristiyano, Katoliko, palagi tayong naniniwala what God has put together, let no man separate. Pero in the realities of life, nangyayari po yan. Nagkakahiwalay yung mga mag-aasawa, broken families, ika nga. And I think the best way to cope with that is at least we know the law here in the States para alam po natin how to go about that. And that's what we're going to do today on the show. We're going to try to attempt to break down family law para po mas maintindihan natin, para po dun sa mga going through that phase right now. We have an expert here on the show, Attorney Paul Aquino. Hello and welcome to Kababayan LA. Our Kababayan compañero, he now has his own practice in Diamond Bar and he actually deals with family law. At ngayong hapon, we are going to talk about that. Hello once again and welcome to the show. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Attorney, you know, palagi kong naririnig sa California is a no-fault state pag napapag-usapan ng divorce. Anong ibig sabihin ng no-fault state? Ang ibig sabihin noon ay hindi na kailangang malaman ng judge kung sino ang may kasalanan, Kung bakit nag-divorce. Kung bakit kayo di nagkakaunawaan bilang mag-asawa. Hindi na kailangan malaman ng husgado kung sino nang aliwa, kung sino ang may mga problema sa buhay. How does it affect divorce proceedings then? Pagka meron bang mga state na kino-consider yon? Maraming mga states dito sa Amerika na walang concept ng no fault. Ang ibig sabihin, kailangan mapatunayan mo kung sino ang may kasalanan, kaya kayo nagkakamiro ng problema. Bakit? How does it affect the divorce settlement? Kasi para malaman kung kanino mapapunta yung mga properties, kung sino ang mga obligasyon, kung sino ang maraming may obligasyon, at saka kung sino ang may bibigyan ng custody sa mga bata, over the kids, sa mga visitation rights, maraming maapektuhan doon. Oh, okay. Ngayon, para po dun sa mga kababayan natin, marami sa atin, pumupunta dito sa Amerika, tumitira dito, iniiwan yung pamilya sa Pilipinas. Pagdating dito, minsan nagpapakasal na dito o nai-in-love na, minsan, and then they're now separated from the ex na nasa Pilipinas and then they start a life here. Pagka ganun ba, kailangan pa rin mag-file ng divorce? Let's say, nagpakasal sa Pilipinas at nandun na naman sa Pilipinas. Oh yeah, kailangan mag-file ng divorce. Otherwise, yung itiyatawag na marital status, hindi pa terminated. Ang ibig sabihin noon, pagka ikaw ay nagpakasal sa iba na hindi ka nag-divorce, pwede kang ma-charge ng bigamy. Kahit yung kasal sa Pilipinas? Kahit kasal sa Pilipinas, kahit kayo ay matagal ng separated physically, 10 taon, 20 taon. Oh, even if? Yeah, kahit na ilang taon kayo na magkahiwalay, hindi na nangangahulugan na pwede ka nang mag-asawa ulit. Ayan, marami po akong natututunan ngayong hapon sa ating programa and I hope you get to learn some things too. Again, if you're going through some situations like this or related situations, that's the number to call on the screen. Bukas po ang aming mga linya ng telepono ngayong hapon and Attorney Paul Aquino will answer your questions. A lot of us Filipinos were more familiar with the concept of legal separation kasi sa Philippines, where most of us come from, walang divorce, legal separation lang. Anong pinagkaiba ng legal separation and divorce? Ang legal separation ay kayo lang ay separated from bed and board. Ang ibig sabihin, hindi kayo maaaring magkasama kayo sa bahay, pero legally separated kayo. Katulad rin ng divorce, maaaring magkasama kayo sa bahay, pero divorce na kayo. Pang-ibig lang sabihin ng legal separation ay halimbawa yung community obligations. Once that you are separated, yung asawa mo ay hindi na obligated na magbayad doon sa mga katulad ng mga credit cards, ng mga kotse, ng halimbawang natalo ka sa sabong, may utang ka, hindi na, wala nang kinalaman yung other spouse mo kung legally separated kayo. Okay. Same with divorce, right? Pero same with divorce. Kaya lang ang malaking kaibahan ay kung ikaw ay just legally separated, hindi ka pwedeng mag-asawa. So ganun pa rin, makakasuhan ka pa rin ng bigamy if you get married. Correct. Okay. And then I know that earlier we were talking about that. I think we need to explain this. Yung pagkakaiba ng mga iba't ibang klase ng divorce, you mentioned something like stipulated divorce, uncontested divorce. Maraming klase ng divorce. Meron tinatawag na stipulated divorce. Ang ibig sabihin noon ay nagkasundo kayo. Halimbawang maluwag sa kalooban ninyo na mag-divorce, pupunta kayo sa husgado, may pepermahan kayo doon. And then wala nang mga issues kayo.
halimbawang sa mga custodian children, lalo kung walang kayong anak. Kung may anak man ay nagkasundo na kayo sino ang may custody, kung sino ang may visitation rights, kung ilang buwan, kung ilang oras, ilang araw. Also division of properties. Division of properties, division of community obligations. Marami kayong pag-uusapan na nagkasundo na kayo. Yan ang stipulated So divorce. basically, pagka stipulated divorce, sabay kayong pupunta doon just to let them know na hindi na kayo kasal. Hindi na ng sabay kayong pupunta, pwedeng magpirmahan na lang kayo, magkamiroon kayo ng tinatawag na marital settlement agreement, yung MSA. Ang ibig sabihin nagkasundo na kayo lahat ng issues ng divorce kasi maraming issues ng divorce. May marital status, may community obligations, may community rights, may mga custody, visitation, spousal support, child support. Naku, napakarami po talaga. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon sa Kababayan LA. And if you have questions, ito na po ang pagkakataon nyo. Libreng konsulta ngayong hapon sa Kababayan LA with Attorney Paul Aquino. We will be back to take your phone calls. Don't go away.